2024 na mga idol, di nyo pa rin ba napupuntahan ang Mini Batanes ng Catanduanes? Kung hindi pa, halina at samahan nyo kami na ipakita sa inyo ang napakagandang landscape ng lugar na to. Tara, dito sa Binurong Point na matatagpuan sa bandang silangan ng Pilipinas. Let's go! Umpisahan natin ang video na to sa pagpapagasolina dahil di tayo makakapunta sa lugar na gusto nating puntahan kung wala ito. Ayan, tuloy na tayo. Tayong kaibigan lang. Huwag kakalimutang magsuot ng helmet pag babiyahe. At kung ako ang tatanungin, mas prepare ko syempre yung full face dahil subok ko na. Yun nga, bago kami tumuloy, dumaan muna kami sa amin para sa iba pang kailangan at para maligo. Na di nga rin tumagal, nakaalis na kami at tinumpisahan ang short ride na to. At oo, malapit lang to dahil base kay Google Maps, 45 minutes lang yung magiging biyahe. At dahil papunta tayo sa Baras, syempre di pwedeng di madaanan itong mahabang tulay ng Bato, ang Bato Bridge. Pagdating banda rito, na noon pa man, gustong gusto ko talagang kunan ng clips itong Bato Church o mas kilala ng karamihan sa tawag na St. John the Baptist Church na may nakakamanghang history. Ito daw kasi yung pinakamatandang Catholic Church dito sa probinsya. At base nga rito, 1883 pa daw ito nagawa. May katagalan na. Pero kahit sobrang tagal na, tingnan nyo naman yung itsura guys. Napakaganda pa rin at parang di naluluma. Kung mapapansin nyo, matatanaw mula rito yung mahabang tulay na napakaganda. Napakaaliwalas din ang panahon ngayon. Nakala mo, di nakaranas ng bagyo. Mula buwan ng Oktubre hanggang ngayon, lagi kaming nadadaanan ng bagyo na para bang di makakaalis yung sama ng panahon kung di madaanan yung isla. Pero hindi na bago sa amin to. Next week meron naman daw. Ingat na lang talaga mga ka-isla. Bago tuluyang umalis, shoutout muna sa'yo, Boss Tads. Hanggang sa tumuloy na ulit kami sa biyahe. At dahil wala naman kaming hinahabol na oras, chill ride lang kami. Mas maganda umakyat sa spot pag di na gaano mainit. Sa bahagi namang ito, kung mahilig kayo mag top speed, ihanda nyo na. Kita nyo naman yung daan, no? Diretso. Pero syempre, kidding aside, ride safe lang palagi mga idol. Marami pa kaming oras, kaya kinuhanan ko na rin ng clips itong pilipit na daan na para sa akin, masasabi kong zigzag road ng Bato. Dito pala to guys, sa barangay ng Bagong Bayan, kung di ako nagkakamali. Kayo guys, ano masasabi nyo? Napaka-solid ng tanawin guys, talagang napaka-breathtaking na pagmasdan. Sa mga oras na to, binabaybay namin ang ruta papasok ng Baras. Nakapansin-pansin ang greeny environment na masasabi kong sobrang nakaka-relax tignan, lalo na dito sa bandang coastal road. Sabayan pa ng napakakalmadong dagat na siyang tunay na kahulugan ng isang probinsya. Nadaanan din namin itong tulay ng Tilo na madalas din hintuan at kuhanan ng picture ng mga dumadaan dito. Hanggang sa marating na namin itong bayan ng Baras. Flex ko na rin sa inyo to guys, itong bagong bypass road para sa mga di nakakaalam. Napaka-useful nito para sa mga bumabiyahe at dumadaan dito dahil di mo na kailangan dumaan pa sa kabahayan kung wala ka namang sadya sa sentro. Sa sobrang lawak ng daan, wala pang isang minuto makakatawid ka na, di ba? Napaka-solid. Ganito yung mga daan pag nag-South Road ka mula Maynila hanggang Bicol. May mga bypass road na napaka-convenient sa biyahe. At ikaw, kailan ka huling nakarating at dumaan dito? Uwi na at baka hinahanap ka na ng lupang sinilangan mo. Shoutout sa mga taga-Baras dyan, napaka-solid ng lugar nyo. Sa anggulo namang ito, may natatanaw na isang barangay na di ako sigurado kung ano. Alauna na ng hapon. Sa pagkakataon na to, malapit na kami sa spot na Binurong Point. Dahil sa na-curious ako at marami pang bakanting oras, minabuti naming puntahan yung nakita sa aerial shot, ang barangay ng Putsan at Danau. Sa tagal ko na dito sa isla, nakapag 360 na din at lahat-lahat, di ko pa rin napupuntahan ang mga lugar na to. Kaya siguro, tama lang ang desisyon namin na puntahan to. Since nandito na kami at nagkaroon na ng tsansa. Ganto dapat guys, pag may tsansa, go na kaagad. Kasi di natin alam kung kailan ulit magkakaroon. At yun nga, makipot pala yung daan papasok dito. Base sa tinakbo namin, 5 minutes galing sa provincial road. Unang makikita ang barangay ng Putsan. Yung nakita sa aerial view kanina, ito yun guys, di ba? Maganda, napakakalmado rin ang dagat. Sa bandang unahan naman ito ang isa pang barangay ng Danau. Dead end na ata to kung di ako nagkakamali. Sumilip lang kami sa tabi ng dagat. Dito nga napansin namin na napakaraming bangka. Base nga sa chismis na nakalap ko, majority ng nakatira dito pangingisda yung hanap buhay. Kaya di na rin ako nagtaka. Medyo mainit na kaya umalis na rin kami kaagad. Not bad kasi may bago naman kaming napuntahan na bago sa mata namin na masasabi kong worth it at di sayang yung gas. At yun nga, balik na tayo sa biyahe. Papunta na kami sa spot ng Binurong
binurong na matatagpuan sa barangay ng Ginsaanan. Pag makita nyo to, eto na yun mga idol. Mula dito sa Provincial Road, 8 to 10 minutes yung magiging biyahe. Dahil sa medyo na mali pa kami ng daan. Eto pala yung tamang daan sa bandang kaliwa. Pero dahil may harang, dumiretso kami. Pero same lang yung mapupuntahan nito guys, kaya okay lang. Sementado na rin pala lahat ng daan guys. Hanggang sa maya-maya lang nakarating na kami. Napansin ko lang na walang masyadong signage papasok na sana magkaroon para mas madali mahanap para sa mga di aware sa lugar. Masyado kaming napaaga para sa oras na napag-usapan. Kaya habang naghihintay, nakipagkwentuhan muna kami sa mga tao rito na sila na rin mismo yung tour guide. 250 pesos ang bayad sa tour guide para sa 4 na turista na magkakasama. Kaya naghintay kami sa 2 makakasama namin para isang guide na lang sana. Makalipas ang mahigit 1 oras, dumating na rin sila. At yun nga, 4 pala sila lahat. Kaya kumuha na lang kami ng guide para sa amin. Nagbayad na rin ako ng 40 pesos each as entrance at 30 pesos na para sa environmental fee na pwede mong magamit sa kahit saang tourist spot ng Baras. At valid yan for 3 days. Required kumuha ng tour guide guys para na rin sa safety ng turista. Mula rin dito, kailangan maglakad ng 20 to 25 minutes bago makarating sa spot. Kaya kailangan talaga ng guide at baka maligaw. Last na punta ko rito, 2016 pa, na kung saan ikaw na ang bahala magbigay sa tour guide mo. At ngayon, si Sir ang guide namin. Nakalimutan ko pa yung pangalan. Dahil sa hapon na rin, eto, naglakad na kami paakyat. Kahit nakasapatos ka, walang problema yan. Hindi yan mababasa. Basic lang naman yung paakyat guys. Hindi siya ganun katarik. Na sa katunayan, sabi ni Sir, meron daw umakyat na senior citizen dito at kinaya. Syempre, naging malaking tulong dyan itong ginawa nila na kung saan gumawa sila ng maliliit na blocks ng semento para mas madali madaanan. Tuloy-tuloy lang yung lakad namin guys. Ayan, kita nyo naman di gaano kahirap. Makalipas nga ang ilang minuto, finally, dito na kami sa malaparaisong lugar. Hindi to Batanes guys, hindi rin to New Zealand. Ito ay Binurong Point. Tingnan nyo naman guys, so napaka-solid ng views. Napakaganda ng pagkaka-landscape na parang sa paintings mo lang makikita. Dagdag mo pa dyan itong rock formation na sobrang kaaya-aya sa mata pagmasdan. Napakaangas. Rotate nyo na lang guys para sa mas better na angle. At syempre, di pwedeng di tayo pumunta sa lugar banda rito. Kasi sabi nila, di mo raw masasabing nakarating ka na sa Binurong kung di mo mapupuntahan to. At ngayon, magpapanggap ako bilang tour guide. Ang guest ko, syempre, walang iba kundi si Love.
Legit, ang ganda ng lugar guys. Napakabait pa na naging tour guide namin. Hey, shoutout sa'yo sir. Maraming salamat po. Kung gusto mo rin makapunta at maranasan yung ganto, PM ka lang sa akin. Paggabi na, kaya napagdesisyonan na namin na umuwi na. At yan guys, kung napapansin nyo yung bakod, sinasarahan ni sir. May mga baka kasi rito. Minsan pag napupunta dyan, na-aksidente at minsan namamatay. Kaya yan, kinakailangan sarahan. Ito pala guys, yung sana kasama namin. Meron siyang 2 client. At ayan, pauwi na mga satisfied customer. Kung saan kami dumaan kanina, yun lang din yung dadaanan namin. Ito pala guys, yung dinaanan ng The Lost Boys, kung familiar kayo. Safe naman kami nakababa at dito nga inabutan na kami ng gabi sa daan. Pero all goods kasi malapit lang yung uuwian. Kung umabot ka sa bahaging ito, maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakapollow, baka naman. Ride safe and keep safe everyone. Yan lang for today's video. Sheesh!